day 10, I think. I think it's day 10 na. Today is Wednesday. Dapat wala kaming klase today, pero meron kaming course orientation na required pumunta. So yeah, here I am. It's 1 p.m. yung course orientation, 10:41 na. Maaga ako pupuntang school kasi magre-research pa ako kasi wala internet sa bahay. So sa school namin merong free wifi and mag-upload ako ng pang day 9 nyo, which is naka-edit na. And ngayon, chest day tayo. Later I'll try to record kasi nasa akin na yung tripod ko. Pakita ko sa inyo yung routine ko. Though nakita nyo naman na ganun lang rin naman kasi yung routine ko. And hindi kasi ako ganun madaldal sa gym kasi nahihiya pa ako like some so like, pero yeah, I'll try to talk to sa gym. Pero yeah, meron nag-comment sa YouTube kahapon, sabi niya, how to overcome addiction. And for me, hindi ako psych, hindi ako addiction coach. Pero at some point, naging addict rin ako in some ways. So for example, ML, I cannot sleep or hindi kumpleto yung araw ko nang hindi ako nag-ML. Or even in trading, no mga first few months ko sa trading, di ka pati sa panaginip mo, nakapanaginipan mo na siya. So how do you know if you're addicted na ba sa isang bagay? And for me siguro, if you cannot resist yung thing na yon, yung parang hinahanap na siya. Kaya lang naman tayo nagiging addicted sa isang bagay because it produces dopamine. That's why nagkakaroon ng mga drug addict, smokers, cocaine addict, kasi meron silang feel good hormone na nararamdaman every time na ginagamit nila yun. And what's worse is the more they use it, the more na dopamine yung need i-consume. So the more na nafa-fried. So kailangan mas malaki na yung kino-consume nila para mas matabunan yung or mas maangatan yung feeling good feeling na yun. So for example, sa trading or sa gambling, mas nag-enjoy ka pag mas malaki yung taya kasi merong rush na nararamdaman. Or sa smoking, nawawala yung stress mo sa nicotine, pero in reality, nicotine doesn't make you stress or stress go away. Sadyang pag stress ka lang, napapayosi ka. So nandun na sa utak mo na connected na yung stress reliever equals yosi. So pag stress ka, mag-yosi ka. And sa Atomic Habits, there's 4 types of, I think, yung to build a habit eh. First is there's a cue, then craving, then response, then reward. So for example, if na-stress ka, may craving ka tuloy sa yosi, then ang response mo is mag-yosi ka, and then ang reward mo is yung feel good nicotine na sinasabi nyo. Or if naman sa naboboard ka, ang craving mo naman is manood ng porn kasi bored ka nga, then gagawin mo siya, ang reward mo is yung flush ng dopamine. So every habit merong ganun, kaya nagkakaroon or nagpo-form ng habit. For example, if mag-aaral ka, ang cue mo is you need to study. Mag-aaral ka, Pomodoro technique, ang reward mo is magandang grades or something else. And sa pag-break ng habit or addiction, of course, kailangan mo siyang malaman kung ano yung cue mo. Pag na-stress ka, nag-yosi ka. In that way, you can reverse engineer it. And meron nga doon, pag gagawa ka ng habit, sabi rin sa Atomic Habits, ito hindi ko kabisado, make it attractive, make it obvious, ano pa, nakalimutan ka na yung 2-4 rin yun. So babalik ta rin mo lang siya. And the easiest way to break a habit is alisin mo lang. Know your purpose behind it. Yun kasi yun eh. Make it unattractive. For example, sa pag-yosi, ano bang good benefit ng pag-yosi? Stress reliever? E di mag-gym ka. Kumbaga, palitan mo yung bad habit mo into good ones. If you're alamin mo yung triggers mo. If na-stress ka, maghilamos ka, mag-push-ups ka, kung ano man, imbis na mag-yosi. So, gets nyo, hindi ako addiction coach or expert, pero yun kasing gumana sa akin. Pero maraming ways eh, I think hindi siya rason. Mahirap siya, if tingin mo sobrang lala mo na, mag-rehab ka. Pero easiest way is to make it unattractive. Isipin mo kung bakit siya masama. Yung pagko-corn, ba't ba siya masama? Kaya lang naman siya nagiging okay kasi nagiging norm siya sa Pilipinas. Yung pag-yosi, ba't siya nagiging okay? Kasi yosi, stress reliever yan. Pero if you're gonna look at na, yosi, mouth cancer, magastos, ang baho mo, yung teeth mo madumi, hindi siya cool, hindi siya healthy, ang daming lung problems, it's unattractive. Wala yung stress reliever dun sa sinabi ko. Or if gusto nyo na pagda-drugs, pwede ka makulong, sira utak mo, sira relation mo sa family mo, mamatay ka. Walang attractive sa pagda-drugs. Wala doon yung, uy, masarap yan, nakaka-high.
wala yung ganong attractiveness, di ba? So, and next naman, make it unobvious. Edi alisin mo siya. Sa mga addicted sa yosi dyan, of course, don't remove it completely agad kasi yung immune system mo is magbabago and your system, technically, sa buong katawan mo is maninibago kasi mawawalan yung nicotine. Ay magkakaroon ka ng detox na may tinatawag sila din parang pag nagdi-detox ka sa nicotine, magkakaroon ka ng reaction behind it. Pero, it's doable. It's doable naman. Plus, if you know what you want yung pinaka-deeper meaning kung bakit ka mag-quit sa isang bagay, madali na lang siya I remember Ed Milet, kaya siya nag-gym, kaya siya constantly nag-gym. Search niyo sa Ed Milet. He's a good life coach na nilolook up ko sa internet, and also Tony Robbins. Kaya siya nag-gym kasi sinabi sa kanya ng doctor niya, if you don't take care of your heart or your body, hindi mo na makikita yung anak mo na maglakad sa aisle or graduate or mag-birthday, which is very deep for him kasi anak niya na yun usapan, hindi very personal na yun, hindi siya uy, mag-gym ka kasi yung taba mo, hindi ganun merong deeper meaning behind it, bakit siya kailangan mag-quit. And for me, nung before, kaya ako naging healthy living, kaya ako nag-gym, kaya ako nag-workout kasi sobrang taba ko na, and andun na yung thought ko na shit, baka bumalik yung cancer ko. So hindi lang siya kasi gusto ko mag-look good, gusto kong mag-cloud chase sa inyo. Hindi, it's very personal to me. So, I think, in my experience, if gusto nyo siyang alisin yung isang addiction nyo, bigyan nyo ng deeper meaning behind it. For example, pag-ML, ba't ba ako tumigil ng pag-ML? Kasi wala namang nagawang maganda yun sa akin, na nasayang lang oras ko, and I replace it with a new habit of trading. Nagkikirate ako sa shitcoin, nag-aaral ako, ano pa, ang dami. So, you can replace it and find your purpose behind it. And also, sabi nga nila sa habit changing, sa Atomic Habits, you need to change your identity first. Yung iba nag-gym sila kasi gusto nila mataba sila. Gusto nila yung out yung pinakalabas na, yung pinaka-out na layer, which is yung kaya ka mag-gym kasi mataba ka na. Instead of changing your inner or identity, kaya ka mag-gym kasi gusto mo maging fit, gusto mo maging healthy, and gusto mo maging malakas. That's your identity now. You're an athlete or you're a gym bro, you're a powerlifter. Palitan yung identity nyo. Kaya mo gusto mag-quit ng smoking kasi gusto mo na maging healthy person, gusto mo maging role model para sa anak mo. And that's your identity. If alam mo na yung identity mo, magbabago na lahat ng ginagawa mo. For example, if you're putting yourself as identity na, smoker kasi ako kaya ganito ako. May stuck ka dun sa mindset na yun, okay, smoker pala ako, mag-yosi ako, smoker ako, corn addict ako, nanonood lang ako ng corn. Gets nyo? You need to have this growth mindset nga na lagi kong sinasabi. Technically, growth mindset is thinking na kaya mo mag-grow. Isipin nyo, merong test sa ibang bansa, sinabi nito ni Andrew Huberman, yung mga tao na sinasabihin na magaling ka sa isang bagay versus sa sinasabihin na you can do this, at least you tried, you're always trying naman, mas nagsasucess yung isa na kaya mo naman yan kaya mo i-try yan, you're doing good, I know you've been trying your best. Mas okay yon kaysa sinasabihan na magaling ka na sa isang bagay. Bakit? Kasi merong exam, same exam lang, para sila nag-fail muna sa una. Sabi nung sa isang group, eto, ang galing mo dito, magaling ka na talaga, blah blah blah. Pinapapili sila exam, by the way. Then yung isa naman sinabi, eto at least you tried, you're doing your best naman. Kumbaga, minomotivate lang siya na kaya niyang mag-grow or kaya niyang gawin yung best niya kahit no failure, kahit walang Ang ginangyari, yung mga magagaling na sinasabi na magaling, ang pinipili nilang exam or sinasagutan nilang questions or mga tama nilang questions is yung alam nilang masasagot nila, yung parang competent or confident na silang masasagot nila, unlike sa sinasabi na mag-try, nasasagutan nila lahat or tinatry talaga nila or mas nasagutan pa nila yung mga hindi nila na-try before, which is ibig sabihin, nagkaroon sila ng growth mindset na they can do something else, they can be better. Same with sa identity, if you're putting yourself sa pedestal na hindi, lang ako, ganito lang ako, wala talaga mangyayari sa'yo, gets nyo? Ganun ka na talaga. I'm not saying I'm not invalidating those people, pero if na-trigger ka sa sinabi ko, maybe kasi ganun ka mag-isip, na-gets nyo? Wala namang mali doon. If you're triggered, meaning mayroong kurot sa puso niya na
naapektuhan ako na sinabi. Pero that's it eh. That's the reality. If you're thinking na, ganito na kasi ako eh, then ganyan ka na talaga. I cannot do something about it. Again, self-help nga eh. Kaya nga self-improvement. Kahit anong nood nyo ng self-improvement video, kahit anong nood nyo ng how to beat addiction, kung wala kang gagawin, kung hindi mo ayusin yung identity mo, kung hindi mo ayusin yung purpose mo, wala tayong magagawa. Wala akong magagawa, wala tayong magagawa. It's out of my control. And yeah, ganun lang yun eh. If you cannot control yourself, friend, sa stoicism, practice stoicism. I think practicing stoicism will remove your addiction eh. Kasi it will marirealize mo na slave ka pala ng addiction mo. You don't have a control over life, which is very sad. Yung tipong slave ka na ng addiction mo. Isipin mo free ka. Ikaw yung pinaka-free na yung man sa buong mundo, pero slave ka ng isang bagay. Slave ka ng pera, slave ka ng addiction, slave ka ng yosi, ng porn, ng kung ano man. That's very, very sad. And for me, before pera, privilege, wala sa utak ko yan eh. Pero yeah, I've learned to grow and as a person and look at life for purpose and for meaning, hindi na pera lang kasi mamatay ka rin, bro. Kaya manonood nyo to, makakalimutan nyo rin to, diba? Alis yung addiction nyo. Yeah, I don't know kung anong gagawin ko today. Mag-gym lang ako after neto kasi may homework rin ako, so maki-internet lang ako sa school. And yeah, gym tayo later. Let's see what happens. See you guys later. Peace. Alright, tapos na orientation. Let's go. Just day. Peace. Yun, di na ako napag-record sa labas kasi nahihiya ako. Kain. Chicken and rice, tsaka egg. And pag may nag-comment dyan, Boss Ramen, bakit mag-isa ka lang sa kotse kumakain? Bakit ba? Delikado na kumain sa labas kasi baka mapicturean ako. Boss Ramen, solo, nakakalungkot talaga pag ganito ganyan. Dahil may mga nagte-trending sa ngayon, mag-isa lang kumakain, pinipicturean. You know, some people like it when they're alone. Even me. Pero some people don't. Pero again, if love mo yung sarili mo, if kilala mo yung sarili mo, hindi mo minsan kailangan ng validation sa ibang tao or sa kasama mo. Komportable ka mag-isa. Yun lang yun eh. Kilala mo ng sarili mo na komportable ka mag-isa kasi kilala mo sarili mo. Sarili mo lang naman kausap mo lagi, hindi naman ibang tao. Plus there's peace in eating alone. It's therapeutic in some way. Though nasanay na lang kasi ako. Post-workout gym meal, it's hard. Solid chest day. After na to magkakape kami, then gagawa akong research kasi wala internet sa bahay. Yun lang. Peace.